Si Alan ay isang walang trabahong talunan na gustong-gustong laruin ang pinakamahirap na video game na naranasan. Nang piliin niya ang Hell Difficulty Mode sa isang kainahinalang laro para matupad ang kanyang pagnanasa, muli siyang isinilang bilang isang ordinaryong tao sa mundo ng mahika at mga espada, at natagpuan ang kanyang sarili sa isang totoong laro na walang tutorial at walang mga pagsubok muli. Si Alan ay isang hardcore gamer na hindi man lang alam kung ano ang damo. Ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paglalaro ng mga laro sa kanyang silid na parang isang tunay na masamang tao, pagkatapos ay minamaliit ang mga laro dahil hindi sapat ang hirap. Nagsimula siyang maghangad ng isang laro na mas mahirap kaysa sa kanyang pagkuha ng kasintahan at nagpas siyang maghanap sa net para sa pinakamahirap na laro kailanman, na may pinakapangit na balanse. Gayunpaman, sa sandaling pinindot niya ang search button, biglang nagbago ang screen ng kanyang PC at naging isang ad para sa isang larong walang katapusan. Hiniling ng ad kay Alan na sumama sa kanila sa isang pantasyang mundo ng espada at mahika, at sa kanyang kumpiyansa na walang larong sapat na mahirap para masiyahan siya, na siyang sinasabi rin ng aking dating kasintahan, nagpasya siyang subukan ito. Una siyang binigyan ng opsyon na pumili ng antas ng kahirapan ng laro, at pagkatapos ng madali, normal, at dagdag na kahirapan, nakita niya ang opsyon na Hell Difficulty Mode. Buong kumpiyansang pinili ni Alan ang Hell Mode, na may kasamang babala na haharapin niya ang labis na kawalan ng pag-asa na hindi na niya magkakaroon ng oras o lakas para pagsisihan ang kanyang pinili. Ipinagkibit balikat ito ni Alan, sinabi sa laro na paulit-ulit na niya itong narinig, at itinuloy ang kanyang pinili. Sinabi sa kanya ng laro na kailangan niya ng 100 beses na mas maraming X para mag-level up sa Hell Mode kumpara sa iba at pagkatapos ay nagpakita ng listahan ng mga klase ng karakter na maaari niyang pagpilian. Ang pinakamadaling rating ng kahirapan ay para sa gumagamit ng swordsman at spear, ngunit ang kahirapan para sa mga klase tulad ng hero at demon lord ay napakataas. Gayunpaman, ang pinakamataas na rating ng kahirapan ay para sa summoner class, at iyon mismo ang hinahanap ni Alan. Pinili niya ang klase ng karakter at nalaman na ito ang magbibigay sa kanya ng social class ng isang serf, na nangangahulugang karaniwang tao sa mundo ng laro. Nalaman din niya na ang laro ay nasa alpha testing pa rin, na nagpapaisip sa kanya kung paano niya ito maa-access, ngunit masaya siyang maging isang game tester, kaya tinanggap niya ang mga tuntunin at kondisyon. Sa sandaling pinindot niya ang buton, isang maliwanag na ilaw ang kumikislap mula sa kanyang monitor at nawala si Alan sa lupa ng walang bakas. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang nasa isang madilim at maligamgam na karagatan siya, at sinimulan niyang tamasahin ang nakaka-relax na pakiramdam. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na hindi siya dapat nasa anumang lugar na madilim at maligamgam, at lalong lumala ang mga bagay nang maramdaman niyang humihigpit ang mga bagay sa paligid niya. Humingi siya ng tulong sa isang tao na ilabas siya, at iyon mismo ang ginagawa ng isang babae sa ibang mundo. Itinulak siya nito ng malakas at inilabas ang muling nagkatawang taong si Alan mula sa kanyang sinapupunan, at pumasok siya sa mundo ng laro mula sa lobby. Napagtanto niya na hindi nagsisinungaling ang laro nang sabihin nitong dadalhin siya nito sa isang mundo ng mga espada at mahika. Ngunit nahihirapan pa rin siyang paniwalaan na ang lahat ng anime na ice guy na pinagtawanan niya ay nagpapakita ng totoong mga bagay, ngunit hindi yun masabi ni Alan ng malakas, at patuloy lamang siyang umiiyak habang hawak siya ng kanyang ama. Malugod siyang tinanggap ng sistema ng laro, na sinasabing kung malalampasan niya ang lahat ng mga paghihirap sa kanyang landas, matutuklasan niya ang prinsipyo ng mundo. Isang taon ang lumipas mula noon at ganap nang kinikilala ni Alan ang papel ng isang sanggol kahit na isa siyang 35 taong gulang na walang trabahong gamer sa loob. Hindi pa siya makapagsalita, ngunit natatandaan niya ang mga alaala at kakayahang intelektual ng kanyang nakaraang buhay, at talagang nagpapasalamat siya para doon. Nalaman niya na ang kanyang mga magulang ay mga alipin, at nakatira sila sa isang walang pangalang nayon kung saan nagbabayad sila ng buwis sa lokal na Panginoon para sa pagsasaka at iba pa. Ang kanyang ama sa mundong ito ay si Rodden, isang masipag na lalaking may pamilya, at ang kanyang ina ay si Dursham, isang matamis na babae na nasa huling bahagi ng kanyang pagka-teenager. Nakita ni Alan kung gaano karomantikong ang kanyang mga magulang, at alam niya na magkakaroon siya ng ilang kapatid sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kumain ng hapunan isang gabi, pinatulog siya ng kanyang ina at bumalik upang tapusin ang kanyang pagkain.
At nang mag-isa na siya, nagpasya si Alan na tingnan ang kanyang mga istatistika. Ipinatawag niya ang status window, ngunit walang nangyari, na hindi na bago. Nabigo si Alan dahil kahit ilang beses niyang subukan, hindi niya maintindihan kung paano gamitin ang kanyang summoner class, at hindi pa niya matawag ang kanyang status window. Ngayon ang swerte niyang araw, at nang hindi niya masyadong pinatawag muli ang status window, isang libro ang lumitaw sa harap niya. Nataranta siya at sumigaw ng malakas, dahilan para magmadaling pumunta ang kanyang mga magulang sa kanyang kwarto. Kaya agad niyang pinawala ang libro bago pa nila ito makita, at saka nagkunwaring natutulog. Pagkaalis nila, tinawag niya muli ang libro na naglalaman ng kanyang mga stats at mga detalye tungkol sa kanyang mga skill. Nalaman niyang isa siyang level 1 summoner na may dalawang skill na tinatawag na summon at create na maaaring mag-level up habang ginagamit niya ang mga ito. Mayroon din siyang ilang mga summon na maaaring gawin, ngunit sa ngayon ay mga insekto at halimaw na may ranggong H lamang ang kaya niyang gawin, at pakiramdam niya ay napakataas ng antas ng kahirapan para sa kanya. Bigla, isang random na pahina sa gitna ng libro ang umilo at bumukas. Nagulat si Alan nang makakita siya ng isang sulat mula kay Elmia, ang Diyos na lumikha ng mundong ito, na humihingi ng paumanhin sa pagkaantala ng pagpapadala ng kanyang grimoire na siyang nagsisilbing kanyang status window. Isinulat ni Elmia na dahil pumili si Alan ng isang klase ng karakter na sinusubukan pa rin, kinailangan nilang gumawa ng maraming papeles upang maihanda agad ang kanyang grimoire, ngunit ngayon ay umaasa silang mag-e-enjoy siya sa laro. Hindi masyadong iniinda ni Alan ang pagkaantala, dahil mas interesado siyang tuklasin ang laro ngayong mayroon na siyang grimoire. Bumalik siya sa pahina ng summoning at nagpas siyang magpatawag ng ilang mga bug, ngunit kahit anong uri ng magic spell ang subukan niyang gamitin, tila hindi lumalabas ang mga bug. Nagpas siya si Alan na mag-lock-in dahil walang mga tutorial sa mundo ng larong ito, at bigla niyang napagtanto na maaaring kailanganin niyang gamitin ang create skill bago gamitin ang summon skill. Agad niyang pinatunayan na tama ang kanyang teorya sa pamamagitan ng paggawa ng isang insect card, ngunit bago pa niya ito matawag, narinig niya ang kanyang ina na papalapit at nagkunwaring natutulog. Sa puntong ito, inaantok na si Alan, at nagpasya siyang ipagpaliban ang pagtawag hanggang bukas. Kinabukasan, habang abala ang kanyang mga magulang sa pagtatrabaho, nagpasya si Alan na tawagin ang insektong nilikha niya kagabi, at ang maliliit na bilog ng asol na liwanag ay pumuno sa kanyang silid bago nagsama-sama upang mag-anyong isang malaking tipaklong. Nagulat si Alan nang makita ang malaking insekto, at sinubukan niya itong utusan, ngunit ito ay lumabas na isang ordinaryong hanggal na insekto na hindi nakikinig kahit kanino. Nadismaya si Alan at nagpas siyang suriin ang impormasyon ng insekto sa kanyang grimoire. Nalaman niyang kaya niyang pangalanan ang tipaklong, kaya nagpas siyang tawagin itong Denka. Nalaman din niya na ang pagtawag lamang sa tipaklong ay nagpalakas ng kanyang tibay at liksi ng isang punto, kaya't siya ay labis na natuwa at sumigaw ng malakas. Lumapit si Dereja upang tingnan siya pagkatapos marinig iyon, at nang makita niya ang higanteng tipaklong, siya ay nataranta at agad itong dinurog sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos ng ilang araw na pag-eeksperimento sa mga insekto, lumikha at nagpatawag si Alan ng isang H-ranked mouse na nagpapalakas ng kanyang HP at liksi. Hindi rin ito nakikinig sa mga regular na utos, ngunit may kakayahan itong tinatawag na scurry na ginagamit nito upang tumakbo ng paikat kapag inuutusan. Natuklasan din ni Alan na kaya niyang humawak ng 10 summon ng sabay-sabay, at ang mga stats na nakukuha niya mula sa mga ito ay tumataas, na nagpapalakas sa kanya kaysa sa sinumang sanggol na kasing edad niya. Isang araw, habang naglalaro ang kanyang ina kasama niya pagkatapos gawin ang lahat ng kanyang mga gawain, umuwi ang kanyang ama na puno ng dugo. Natakot si Dereja nang makita iyon, ngunit sinabi sa kanya ni Rodden na iyon ay dugo ng malaking baboy ramo na hinuhuli niya at ng iba pang mga taga-nayon. Na-curious si Alan na makita ang baboy ramo, kaya nagpasya si Rodden na dalhin siya upang makita ito. Habang nakasakay si Alan sa mga balikat ng kanyang ama, unang nizalayan niya ang mundo sa labas ng kanyang bahay. Ipinakita sa kanya ni Rodden ang isang kawon ng mga lumilipad na halimaw at sinabing ang mga ito ay hudyat ng pagsisimula ng panahon ng taglagas. Sinabihan niya si Alan na maging katulad ng mga ibong malayang lumilipad kahit saan, at ang langit ay may hangganan para sa kanila.
Nakatulog si Alan dala ang lahat ng nakaka-inspire na kalokohan, at nang makarating sila sa kanilang destinasyon, ginaising siya ni Rodden para makita ang malaking baboy ramo. Ang halimaw ay mas malaki kaysa sa inaasahan ni Alan, at isang buong team ang nagtutulungan para hatiin ito. Nang sandaling iyon, isang lalaking nagngangalang Gerda ang lumapit at sinabihan ang lahat na pumalakpak para sa kanilang kampyon na si Rodden, na kanilang MVP sa Pangangaso ngayon. Medyo nahiya si Rodden ng purihin, kaya mabilis niyang ipinakilala ang kanyang anak sa lahat. Nabigla si Gerda nang makita niya ang isang taong gulang na sanggol na kumikilos ng napakagalang, at sinagot niya ang lahat ng kanyang mga tanong tungkol sa mga halimaw. Nalaman ni Alan na ang malaking baboy ramo ay isang C-rank na halimaw na nangangailangan ng isang team na may 20th katao para talunin, at iyon ang naging pamantayan niya para maging mas malakas. Pagkatapos ng 10 buwang pagsasanay gamit ang kanyang mga summon, sa wakas ay nag-level up si Alan at nabuksan ang mga bagong feature ng kanyang grimoire pati na rin ang mga bagong skill. Maaari na siyang lumikha ng mga G-rank summon at pagsamahin ang mga ito. Ang bilang ng mga summon na maaari niyang hawakan ng sabay-sabay ay dumb-oble rin at si Alan ay umakto ng mayabang, dahil ngayon ay mabilis na niyang nad-oble ang kanyang mga stats. Nababasa rin ng grimoire ang kanyang mga iniisip at naisusulat, na isa pang bentahe. Pero wala siyang gaanong gamit para doon, gusto niyang pagsamahin ng ilang summon, pero kailangan niya ng mas maraming mana para doon, kaya mabilis niyang tinapos ang hapunan at bumalik sa kanyang kwarto. Nang ma-max out na ang kanyang mana, sinubukan niyang pagsamahin ang dalawang daga, pero sinabi sa kanya ng grimoire na wala siyang sapat na mana para doon. Ganito rin ang nangyayari nang sinubukan niyang gumawa ng isang G-rank summon, at isinumpo ni Alan ang kanyang sarili dahil sa pagpili niya ng hell mode na ito. Mabilis lumipas ang oras, at si Alan ay 3 taong gulang na ngayon. Tumaas ang kanyang maximum mana capacity, na nagpapahintulot sa kanya na ipatawag ang mga G-rank na nilalang at i-fuse din ang mga ito. Pinagsama niya ang isang G-rank na insekto sa isang G-rank na hayop, na lumikha ng isang G-rank na ibon na sapat ang talino upang sundin ang kanyang mga utos at may kakayahang perpektong gayahin ang pagsasalita ng tao. Ang kanyang G-rank na summon na insekto ay talagang isang palaka, na nagpapakita na ang may akda ng kwentong ito ay bumagsak sa kanyang klase sa biology. Ang palaka ay may kakayahang pukawin ang mga kaaway na atakihin ito. Bagamat ang G-rank mole ay maaaring maghukay ng malalaking butas, iniisip ni Alan na ang lahat ng kanyang G-rank summon ay maaaring maging kapaki-pakinabang upang talunin ang mga kaaway, ngunit ang kanyang mga summon beast ay medyo bobo pa rin, at alam niyang hindi pa siya maaaring makipaglaban sa kanila sa ngayon. Bigla, nakarinig siya ng isang pamilyar na boses at napagtanto na ito na ang kinatatakutang oras ng araw kung kailan ang kanyang kaibigang si Krina ay darating upang makipaglaro sa kanya. Pinapagawa niya silang dalawa na magkunwaring mga kabalyero at lumaban sa isang tunggalian gamit ang mga espadang kahoy, at kahit na mas pinabilis ang kanyang liksi dahil sa kanyang mga summon stats, hindi nahabol ni Alan ang isang kulay rosas na buhok na humahampas sa kanyang espada na parang isang profesional. Wala na siyang oras para manatili sa kanyang pwesto at nabasag ni Krina ang kanyang espada gamit ang kanyang walang awang mga atake. Sa pagtatapos ng araw, nakahiga si Alan sa lupa, pagod at talunan, at nang umuwi ang kanyang mga magulang, nagpaalam na si Krina. Tumayo rin si Alan at kinuha ang ilan sa mga pinamili ng kanyang buntis na ina, at sabay silang umuwi. Habang kumakain, biglang tinanong ni Alan ang kanyang mga magulang kung maaari niya silang tulungan sa pag-aani ng patatas, dahil hindi gaanong makakapagtrabaho si Dereja sa kanyang kalagayan. Nagulat ang kanyang mga magulang dito, ngunit tiniyak sa kanila ni Alan na malakas siya, kaya malaki ang maitutulong niya sa kanila. Sinabi sa kanya ni Rodden at Dereja na bata pa siya, kaya hindi pa niya dapat sila tinutulungan sa mga gawaing bukid sa ngayon. Sinabi nila sa kanya na kailangan niya itong gawin balang araw. Hanggang sa panahong iyon, dapat niyang i-enjoy ang kanyang pagkabata sa pakikipaglaro kay Krina. Mabilis na napagtanto ni Alan ang dahilan ng pag-aalala ng kanyang mga magulang, dahil habang buhay na silang natigil sa klase ng surf. Akala nila ay magiging magsasaka rin siya tulad nila paglaki, at ayaw nilang gawin ng kanilang 3 taong gulang na anak ang ganoong kahirap na trabaho. Nagpasya siyang igalang ang kanilang mga kagustuhan, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na kamakailan lamang ay napansin siya nitong nagbato ng bato sa puno sa kanilang bakuran.
Gusto niyang malaman kung bakit niya ginagawa yon, at ipinahayag ni Alan na nagsasanay siya upang protektahan ang kanyang ina mula sa mga mapanganib na halimaw na nagkukubli sa kagubatan. Labis na ipinagmamalaki ni Rodden ang narinig at itinaas si Alan. Nakonsensya sa pagsisinungaling dahil sinusubukan lamang niyang tingnan kung maaari siyang matuto ng iba pang mga kasanayan. Sinabihan niya si Alan na protektahan din si Krina kasama niya, at naisip niya na wala sa panganib si Tomboy. Siya ang panganib. Sinabi ni Rodden na dahil ang parehong mga bata ay masayang naglalaro sa gabi, umaasa siya na magiging mahusay sila sa kanilang seremonya ng pagtatasa. Naging mausisa si Alan tungkol doon, kaya sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang na ang seremonya ng pagtatasa ay ginaganap sa edad na 5 upang malaman kung ang mga bata ay may kahangahangang talento, at kung may tamang talento, maaari pa silang makaalis sa buhay surfing. Di nagtagal pagkatapos noon, dumating ang taglamig at ngayon ay maaari nang tumawag si Alan ng isang insekto sa loob ng isang buong araw. Ipinagmamalaki niya ang kanyang paglaki, ngunit pagkatapos ay lumapit si Krina upang makipaglaro sa kanya, at siya ay nag-ambala. Nagulat siya. Ngunit pang-araw-araw na pangyayari iyon ngayon, kaya walang sinuman ang nababahala tungkol doon. Gayunpaman, ang tipaklong na iniwan niya sa bukas ay nagbigay sa kanya ng takot na tumalon, na naging dahilan upang siya ay manganak agad. Hiniling ni Rodden kay Krina na sunduin ang kanyang ina at pagkatapos ay binigyan ng moral na suporta ang kanyang asawa habang si Alan ay nagpapainit ng tubig. Hiniling niya na sana ay nakapaglaro siya ng ilang childbirth simulation games noong nakaraang buhay niya dahil wala siyang ideya kung ano ang gagawin, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Krina kasama ang kanyang mga magulang na sina Matilda at Jordan ng mga sandaling iyon. Agad na inasikaso ni Matilda ang sitwasyon at pinalayas ang mga lalaki sa bahay. Pagkatapos ng mahabang gabi ng panganganak, nagising ang mga lalaki sa tunog ng isang umiiyak na sanggol, at tumakbo sila papasok para malaman na may kapatid na lalaki na pala si Alan. Hiniling ni Dereja kay Rodden na ay panggalan ito, at pinangalanan niya ang batang lalaki na Mash. Natuwa ang lahat tungkol doon, ngunit napagtanto ni Dereja na ipinangalan ng kanyang asawa ang bata sa isang halimaw. Kinabahan siya tungkol doon, ngunit nagsimulang tumawa si Dereja, na nagpahupa sa tensyonadong kapaligiran. Kakaiba ang pakiramdam ni Rodden dito at naisip niya na sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang walang trabaho, walang kwentang taunan, at sa buhay na ito, gusto niyang malampasan ang larong ito at maging ang pinakamalakas na manlalaro sa mundong ito. Nasisiyahan din siya sa aspeto ng pamilya at kahit papaano ay umaasa siyang may ahon ang kanyang buong pamilya mula sa pagkaalipin. Pagkalipas ng ilang taon, isinama ni Rodden si Alan sa kalapit na nayon, at naging mausisa ang batang si Alan tungkol sa seremonya ng pagtatasa kung saan sila pupunta. Sinabi sa kanya ni Rodden na ang seremonya ng pagtatasa ay isang espesyal na kaganapan kung saan lahat ay lumalahok. Mula sa pinakamababang ranggo ng mga surf hanggang sa pinakamataas na ranggo ng mga maharlika sa sandaling sila ay maging 5 taong gulang. Kung ang isang tao ay may mahusay na talento, maaari silang umangat sa kanilang antas sa lipunan, ngunit mayroong malaking kompetisyon para doon. Nausisa si Alan tungkol sa huling pahayag kaya sinabi sa kanya ni Rodden na dahil wala silang internet, ang mga tao ay gumagawa ng iba pang mga nakakatuwang aktibidad upang maibsan ang pagkabagot, at dahil hindi pa nila naimbento ang birth control, ang mga nakakatuwang aktibidad na iyon ay humahantong sa maraming mga sanggol. Maraming mga bata ang magiging 5 taong gulang ngayong taon, kabilang si Alan at ang kanyang matalik na kaibigang si Krina, na papunta rin sa nayon kasama ang kanyang ama. Hindi nagtagal ay narating nila ang malaking nayon kung saan nais magising ang mga karaniwang tao na sina Liv at Krina bilang isang swordsman upang siya ay maging isang kabalyero. Samantala, ang tanging pinagtutuunan ng pansin ni Alan ay ang nayon na mas maunlad kaysa sa kanila. Napansin niya na ang mga karaniwang tao sa nayon na ito ay malinis at maayos ang pangangatawan, at kung ikukumpara sa kanila, ang mga surf ay mukhang grupo ng mga palaboy. Nagulat siya na hinahayaan nilang magkasamang pumunta ang mga surf at karaniwang tao sa seremonya ng pagtatasa. Ngunit malinaw niyang nakikita na walang sinuman sa nayon na ito ang may gusto sa mga surf. Di nagtagal ay nakarating sila sa simbahan, kung saan tinatanggap ng mga pari ang mga bata at ang kanilang mga magulang, na sinasabing ang mga Diyos ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa mga bata kapag sila ay dumating sa mundong ito.
Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga maalamat na bayani ng kanilang bansa na ipinanganak bilang mga serf, at ngayon ay sa wakas ay napagtanto ni Alan kung paano magkaugnay ang mga uri ng lipunan at mga uri ng karakter sa larong ito. Dahil dito, pinapasok ng mga pari ang lahat sa loob at huminto sa harap ng altar. Napansin ni Alan ang estatwa ng Diyos ng paglikha, si Elmia, na nagpadala ng sulat sa kanya noong isang araw. Pagkatapos ay tinawag ng mga pari ang pinuno ng nayon kasama ang kanyang anak upang simulan ang seremonya ng pagtatasa. Sinabihan nila ang bata na ilagay ang kanyang kamay sa bowl ang kristal, at ang kanyang mga istatistika ay ipapakita sa itim na bato sa likuran nila. Nauna ang blonde na naka-bowl cut at kinakabahang inilagay ang kanyang kamay sa harap ng bowl ang kristal, at ipinakita ng itim na bato ang lahat ng kanyang mga istatistika tulad ng nakikita ni Alan sa kanyang grimoire. Ang batang naka-bowl cut ay may mga istatistika na mas mababa sa average sa lahat ng bagay maliban sa katalinuhan at swerte, at mayroon siyang talento na maging isang mangangalakal. Tuwang-tuwa siya nang malaman na ang kanyang anak ay may talento, at hindi maintindihan ni Alan kung ano ang pinag-uusapan. Sumilip ang kanyang grimoire upang sabihin sa kanya na hindi lahat ay may talento, at napagtanto niya na ang pagkakaroon ng talento ay isang malaking tagumpay. Pakiramdam niya ay mapalad siya na walang ibang makakakita sa kanyang grimoire, at pinuri ang mga developer para sa tampok na ito. Di nagtagal pagkatapos noon, nagsimulang masuri ang ibang mga bata. Isang kapaspalad na batang lalaki ang walang talento, ngunit niyayakap pa rin siya ng kanyang ama, hindi tulad ng aking ama na itinakwil ako nang bumagsak ako sa isang pagsusulit. Ang susunod na batang lalaki pagkatapos niya ay may talento na maging isang gumagamit ng palakol, at siya ang unang bata sa araw na nakakuha ng kanyang mga istatistika. Lahat ng mga bata ay tinasa pagkatapos noon, at sa huli, sina Krina at Alan na lamang ang natitira. Sinunod ng mga pari ang patakarang, mga babae muna, at tinawag si Krina. Tuwang-tuwa siyang tumakbo papunta sa bowl ang kristal, at nang mailagay niya ang kanyang kamay sa harap nito, naglabas ito ng nakasisilaw na liwanag. Ang kanyang mga istatistika ay makikita sa monumentong bato, at nagulat ang mga pari dahil si Krina ay may talento bilang isang sword lord, na may S-rank attack power. Tuwang-tuwa ang kanyang ama sa ideya na ang kanyang anak na babae ay aalis sa kanyang pamilya mula sa pagkaalipin magpakailanman, at naisip ni Alan na ngayon ay makatuwiran kung bakit siya napakalakas. Sa wakas, siya na ang susuriin, at ang bowl ang kristal ay umilo ng mahina bago tumigil, at pagkatapos ay sumabog sa isang liwanag na mas maliwanag pa kaysa kay Krina. Tuwang-tuwa si Alan, iniisip na malalaman ng kanyang mga magulang kung gaano siya kagaling ngayon, ngunit ang kanyang ama ay bumaling sa mga pari dahil hindi ito marunong bumasa. Malungkot na sinabi sa kanya ng mga pari na ang kanyang anak ay walang talento at tinawag iyon ni Alan na AI. Tumakbo siya papunta sa monumentong bato at nalaman na lahat ng kanyang mga istatistika ay i-ranked at ang kanyang talento ay isang CAPTCHA code lamang o isang bagay na katulad nito. Sinimulan ni Alan na murahin ang mga developer dahil sa mga pagkakamali sa pagbaybay sa isang napakahalagang bagay, ngunit naramdaman niya ang banayad na mga kamay ng kanyang ama sa kanyang mga balikat, sinasabihan siyang dapat na silang umuwi. Tanggap na ng kanyang mga magulang ang katotohanang walang talento ang kanilang anak, at sinabi nila sa kanya na hindi ito malaking bagay dahil palagi silang magiging proud sa kanya. Masaya si Alan na isinilang sa isang mapagmahal na pamilya, kahit na sila ay masyadong salat sa pera. Nang gabing iyon, naisip niya na ang kanyang mga istatistika ay dapat na limitado sa E-rank dahil pinili niya ang Hell Difficulty Mode. Habang ang iba ay nawawala ng pag-asa dito, si Alan ay lalo lamang na natuwa, dahil palagi niyang gustong maglaro ng isang laro na magpapaiyak sa kanya dahil sa mga antas ng kahirapan nito. Gayunpaman, hindi pa rin siya maalis sa isip niya ang text glitch sa kanyang talent column at nagpas siyang sumulat ng mga negatibong review para sa mga developer. Kinabukasan, pumunta si Alan sa bahay ni Krina kasama ang kanyang mga magulang at napansin ang kanyang ama na mukhang naiirita ng walang dahilan. Kahit sa party na isinagawa ng mga magulang ni Krina, patuloy siyang nagtatampo at nakasimangot at tila naiirita rin si Gerda sa kanya. Nagsimula silang maging pasibo at agresibo sa isa't isa, at sinabihan ni Rodden si Gerda na tumigil sa pag-arte na parang bata at ipagdiwang ang napakalaking talento ng kanyang anak na babae.
Sinaway siya ni Gerda, tinanong kung paano niya nasabi iyon matapos ideklarang puputulan niya ang ugnayan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Nagulat ang lahat dito, at sinimulang ipaliwanag ni Rodden na si Krina ay may pambihirang talento na maaaring gumawa sa kanya bilang isang marangal balang araw. Sinabihan niya si Gerda na dapat na siyang tumigil sa pakikisalamuha sa mga mahihirap na alipin at sa halip ay makipag-ugnayan sa mga mayayaman, at napagtanto ni Alan na sinusubukan ng kanyang ama na gawin ang pabor sa kanyang kaibigan na hindi niya kailanman hiniling. Nagsimulang mag-away ang dalawang lalaki tungkol sa makasariling desisyon ni Rodden, at nag-alala si Alan na magiging masyadong seryoso ang away. Hiniling niya kay Krina na hilingin sa kanila na tumigil, at hinugot naman ni Krina ang kanyang espadang kahoy. Mabuti na lang at hindi niya kailangang gamitin ito dahil ang kanilang mga ina ang namamahala sa sitwasyon at pinipigilan ang dalawang lalaki sa pag-aaway. Tinanong ni Alan si Matilda kung palaging ganito ang pag-aaway ni Rodden at Gerda, at sinabi niya na dati silang parang mga dating Goku at Vegeta, ngunit kumalma na sila pagkatapos maging mga ama. Sinabi sa kanya ni Matilda at Nezo na silang apat ay magkakaibigan noong bata pa sila mula sa iisang nayon, at nang marinig nila na may isang bagong nayon na nabubuo, nagboluntaryo silang manirahan dito. Magkasama silang pumunta rito at nagpasyang simulan ang kanilang mga bagong buhay malapit sa isa't isa, at sabay pa silang nagtayo ng kanilang mga bahay. Ang pag-uusap tungkol sa nakaraan ay nakatulong kina Rodden at Gerda na makalimutan ang kanilang away, at nagpasya silang uminom na lang ng alak. Kinabukasan, habang nakikipagtulungan si Gerda sa mga taga-nayon, may dumating upang sabihin sa kanya na ang mga kabalyero ay pumunta upang makita si Krina. Agad siyang nagmadaling umuwi at nalaman niyang maraming tao ang nagtipon sa karaniwang nayon, kabilang ang batang gumagamit ng palakol. Nagalit siya kay Alan ng walang dahilan at sinabing hindi dapat nandito ang mga taunang walang talento. Ipinagtanggol ni Krina si Alan, na idineklara na narito siya dahil talagang malakas siya. Ayaw maniwala ng bata sa kanya at nagsimulang magturo ng mga daliri. Muntik ng kagati ni Krina ang kanyang daliri, ngunit hinayla siya ng kanyang ama pabalik bago pa siya makagawa ng kaguluhan. Sa sandaling iyon, sinabihan ng pinuno ng nayon ang lahat na maging maayos dahil narito na ang mga kabalyero. Lahat ay nagbigay daan para sa mga kabalyero, sa pangunguna ni Tatay Zinef, na isang dalubhasa sa espada. Tuwang-tuwa si Krina na makilala ang mga totoong kabalyero, at bago siya kausapin, ipinatawag ni Zinef ang pinuno ng nayon. Pagkatapos ng ilang maikling pag-uusap, tinawag ni Tatay Bolcott si Krina at si Gerda, na tumakbo upang makita ang mga kabalyero. Naalala ni Alan kung paano sila nagsimulang maglaro bilang mga kabalyero 3 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay maaaring kunin si Krina upang maging isang tunay na kabalyero. Nagsisimula na siyang makaramdam ng mapait at matamis na nostalgia ng pagpapalam sa kanyang nag-iisang kaibigan, ngunit biglang lumala ang sitwasyon ng tumutol si Gerda sa isang bagay na sinabi ng kapitan ng kabalyero. Sinabi niya na si Krina ay 5 taong gulang lamang at hindi pa nakahawak ng totoong espada noon kaya wala itong pagkakataong makapasa sa pagsusulit na iminumungkahi niya. Gayunpaman, sinabi ni Tatay Zinef na dahil ang babae ay isang sword lord, natural lang na manalo ito sa laban. Inakusahan pa niya si Gerda ng pagsisinungaling tungkol sa kanyang anak na babae bilang isang sword lord para linlangan ang mga maharlika, at habang sinusubukan ni Gerda na ipaliwanag na hindi iyon ang kaso, inutusan ng kapitan ng kabalyero ang kanyang kinatawan na simulan ang paghahanda. Nagmakaawa si Gerda na tumigil na siya, ngunit sinabi ni Zinef na ang pagsisinungaling tungkol sa mga pagsusulit sa pagtatasa ay isang krimen na may parusang kamatayan, at kailangan nilang patunayan na si Krina ay talagang may talento na maging isang sword lord. Kaya naman mag-oorganisa sila ng isang tunggalian sa Eskrima, na ikagugulat ng lahat ng makakarinig ng balitang iyon. Nagmakaawa si Gerda, sinasabing hindi pa handa ang kanyang anak na babae para sa isang tunay na tunggalian, ngunit ipinahayag ni Zinef na kung hindi niya mapapatunayan ang kanyang talento sa pamamagitan ng tunggalian, ang kanyang buong pamilya ay sasama sa isang paglalakbay kasama ang pamilya patungo sa kabilang buhay. Naisip ni Alan na talagang hindi patas ito at nababaliw na ang mga kabalyero, ngunit nang sandaling iyon, nakita ni Krina ang isang kabalyero na may dalang espada para sa kanya, at siya ay nabighani. Nang malaman niyang magagamit niya ang espada, agad niyang sinabi sa kanyang ama na sasali siya sa tunggalian.
Hindi makapaniwala si Gerda sa kanyang mga sinabi, ngunit wala itong ibang magawa kundi hayaan siyang lumaban. Di nagtagal, nagtipon-tipon ang lahat upang panuurin ang tunggalian sa pagitan ni Krina, ang batang Panginoon ng Espada, at ng bise-kapitan ng kabalyero, na ang talento ay ang paggamit ng sibat. Sabik na sumugod si Krina sa bise-kapitan, gamit ang isang espada na kasing taas niya. Masaya siyang makipagpalitan ng suntok sa bise-kapitan, na patuloy na sumasalo sa kanyang mga atake ng may poker face. Nagulat ang lahat nang makita si Krina na nagwawagiwi ng espada ng ganoon. Ngunit naisip ni Alan na natural lang iyon sa kanya matapos siyang magsanay kasama niya araw-araw sa nakalipas na 3 taon. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka wala itong sapat na kasanayan at karanasan para labanan ang isang tunay na kabalyero. Habang sinasabi niya ito, gumawa ang bise-kapitan na silil ng kanyang unang open sa ibong galaw at itinulak si Krina pabalik. Agad siyang sumugod para sa isang kontra, na nagpabantay kay Lil, at likas na sinipa siya nito sa pader sa halip na humarap sa kanyang espada. Naging hyper si Gerda nang makitang sinipa ang kanyang kasintahan, ngunit napigilan siya ng mga kabalyero bago pa niya malabanan ang uhog ni Lil. Napindin si Alan at ang kanyang ama ng mga kabalyero, at naisip niya na kahit na isang Diyos ng espada si Krina, ang pakikipaglaban sa mga matatanda ay labis para sa kanya. Natambos si Krina sa lupa pagkatapos ng sipa, ngunit bigla siyang bumangon at isang asol na aura ang pumulibot sa kanya. Natarante si Lil, na pagtanto na kaka-activate lang ni Krina ng isang karagdagang kasanayan, at agad niya itong sinugod ng walang anumang iniisip sa likod ng kanyang malamig na mga mata. Sinimulan niyang itulak pabalik ang bise-kapitan ng kabalyero gamit ang kanyang walang awang pag-atake at humanga si Alan sa kanyang mga kakayahan ngayon. Walang maisagot si Lil sa mga pag-atake ni Krina, at pagkatapos, binasag niya ang espada nito sa dalawa gamit ang isang malakas na suntok. Agad na idineklara ni Xenof na tapos na ang tunggalian, at nadismaya si Krina na napakaikli ng laban. Nagpasalamat siya kay Lil sa pakikipaglaban sa kanya at sinabing malakas ito para sa isang matandang lalaki, na siyang pinakamasakit para sa kanya dahil 24 na taong gulang pa lamang siya. Inamin niya ang pagkatalo at nagsimulang maghiyawan ang buong nayon sa babaeng tumalo sa bise-kapitan ng mga kabalyero. Nakahinga ng maluwag si Gerda na ligtas si Krina, at labis din siyang ipinagmamalaki nito. Pareho sina Rodden at Alan, at pagkatapos ay lumapit si Xenof upang purihin ang talento ni Krina. Ayaw siyang kausapin ni Gerda, ngunit humingi ng tawad ang kapitan ng kabalyero para sa kanyang bastos na pag-uugali kanina at hiniling na pag-usapan ang kinabukasan ni Krina. Galit at naghihinala pa rin si Gerda sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Xenof na isama ang kanyang mga kaibigan para sa suportang moral. Tinanggap ni Gerda ang alok at nagtipon ang lahat sa hapagkainan sa bahay ng pinuno ng nayon. Naroon din ang batang gumagamit ng palakol at ang kanyang ama, at naisip ni Alan na ayaw niyang mawala sa alikabok ng Panginoon ng Espada. Nagsimulang magsalita si Xenof at sinabing natutuwa siya na may ipinanganak na Panginoon ng Espada sa nayon na ito. Ngunit galit pa rin si Gerda sa kanya. Gayunpaman, nakalimutan niya ang lahat ng kanyang galit nang sabihin ni Xenof sa pinuno na ang kanilang nayon ay tatawaging Krina Village bilang parangal sa batang Sword Lord. Ipinagpatuloy ng kapitan ng kabalyero ang kanyang monologo, na sinasabing 3 taon na ang nakalilipas, ang anak ng isang baron ay natuklasang isang Sword Lord. Siya ay kinuha upang maglingkod sa hari ngunit tila mahina, kaya't muli nila siyang sinuri at natuklasan na ang kanyang talento ay katulad ng sa isang normal na swordsman. Natuklasan din nila na maraming maharlika ang nagsinungaling tungkol sa kanilang mga talento, na humantong sa patakaran ng lubusang pagsubok sa mga talentong may mataas na pusta. Muli siyang humingi ng tawad kay Gerda dahil sa pagsubok sa kanyang anak na babae, at ngayon ay naunawaan na ni Gerda ang mga dahilan sa likod nito. Kaya nagpasya siyang hayaan na lang ito. Hiniling ni Xenof sa kanya na ipagpatuloy ang pagpapalaki kay Krina tulad ng ginagawa niya hanggang ngayon, at kapag siya ay 12 taong gulang na, maaari na siyang sumali sa akademya at maging isang kabalyero na direktang naglilingkod sa ilalim ng hari. Tinanong ni Dog Ora, ang gumagamit ng palakol, si Xenof kung maaari rin siyang maging isang kabalyero kung sasali siya sa akademya, at agad na ipinaliwanag ng kanyang ama kung paano gumagamit ng palakol ang kanyang anak at gusto rin niyang maging isang kabalyero.
Pinagtibay ni Zenith at sinabing sa lalong madaling panahon, isang tagapagturo ang ipapadala sa nayong ito, at sinabihan ang bata na magsumikap upang makasali sa akademya. Pinagmasdan lamang ni Alan ang lahat habang nagnanakaw ng mga prutas mula sa mesa, nang sabihin ni Krina na magkasama silang pupunta sa akademya. Agad na sinabi ni Dog Ora na ang mga batang hanggal at walang talento ay hindi papasok sa akademya, kaya muling nakipag-away si Krina sa kanya. Naging mausisa si Zenith tungkol sa bata ngayon, kaya ipinakilala siya ni Gerda at si Rodden sa kanya. Agad na tumayo ang matandang kabalyero upang magbigay pugay kay Rodden, ang mamamatay baboy, ngunit nagulat si Rodden na alam ng isang kapitan ng kabalyero ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag ni Zenith na gustong-gusto ng baron ng rehiyong ito ang karne ng baboy ramo na ibinibigay nila sa kanya tuwing taglamig, at nakarinig din siya ng mga kwento tungkol kay Rodden, na siyang MVP ng kanilang mga pangangaso. Pinupuri niya ito para sa baron, at napagtanto ni Alan na talagang astig ang kanyang ama. Naglakad sila pauwi pagkatapos noon, at sinabi ni Rodden kay Alan na kahit ang mga ordinaryong alipin na tulad niya ay makikilala kung sila ay masipag. Sinabihan niya si Alan na maging proud at magtrabaho ng mabuti dahil mayroon siyang sariling genes. Masayang kinuha ni Alan ang mga prutas na ipinuslit niya para ipakita sa kanyang ama, at lumabas na mayroon talaga siyang sariling genes dahil ninakaw din ni Rodden ang ilan sa mga ito. Di nagtagal pagkatapos noon, nagsimulang sumigaw si Alan na parang nasaksak ang kanyang longganisa sa kanyang zipper, na imposible dahil hindi pa naimbento ang mga zipper sa kanyang mundo. Sa halip, ang dahilan ng kanyang nasasabik na pagsigaw ay dahil sa wakas ay nag-level up na siya pagkatapos ng maraming taon ng pagsusumikap. Nag-level up na ang lahat ng kanyang umiiral na kasanayan, at bukod pa riyan, nakatanggap siya ng isang bagong kasanayan na tinatawag na enhance. Iniisip ni Rodden kung magagamit niya ang bagong skill para mas mapalakas ang kanyang mga summon, at dahil doon, napansin niya na kaya na niyang lumikha at magpatawag ng mga F-rank na nilalang, inaasahan na niya iyon, at iniisip kung anong mga bagong uri ng nilalang ang kaya niyang likhain sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga dati ng nilalang. Pumasok siya sa lupain ng dalulo at nagsimulang maghangad na magpatawag ng dragon sa kanyang kaawa-awang antas, at pagkatapos ay sinimulang suriin ang iba pang mga pagpapabuti. Natuklasan niya na ang kanyang grimoire ay maaari nang maglaman ng hanggang 30 creature card, na nagbibigay sa kanya ng 50% na pagtaas sa kanyang mga stats na makukuha niya sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mga nilalang, bagamat napagtanto niya na medyo mabagal ang kanyang pag-unlad dahil 2 taon na ang nakalipas mula nung huling level up. Hindi niya masyadong iniisip ang crater na naiwan niya sa puno sa pamamagitan ng paghagis ng mga bato dito araw-araw. Sa kabilang banda, buntis na naman ang kanyang ina, at tumutulong na ngayon si Alan sa mga gawaing bahay. Nagsimulang magtaka ang kanyang mga magulang kung isa na naman itong lalaki o babae sa pagkakataong ito, at umaasa ang kanilang siya na babae ito dahil masasakta niya ito. Natuklasan ni Alan na puno na naman ang kanyang mana, at binuksan niya ang kanyang grimoire upang maghanap ng isa pang liham mula sa Diyos ng paglikha na si Elmia. Binanggit niya ng malakas ang pangalan ng Diyos, at dahil doon ay sinaway siya ng kanyang ama, na nagsabi sa kanya na huwag gamitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Ayaw marinig ni Alan ang kanyang buong lektura, kaya't ginulo niya ang atensyon ng lahat sa pagsasabing na wala na ang lumang peklat sa braso ni Rodden. Sinabi sa kanya ni Rodden na ito ay dahil nakapasa siya sa pagsubok ng mga Diyos noong pangangaso ng baboy ramo kanina. Naging mausisa si Alan tungkol doon, at sinabi sa kanya ni Rodden na ang pagsubok ng mga Diyos ay isang espesyal na pangyayari na minsan ay nangyayari kapag sila ay nangangaso. Nakaramdam sila ng biglaang pagsabog ng enerhiya at ang kanilang mga sugat ay tuluyang gumaling. Napagtanto ni Alan na ang inilarawan ng kanyang ama ay ang proseso ng pag-level up, at tinatawag ito ng mga NPC sa mundong ito na pagsubok ng mga Diyos. Iniisip niya na ang kanyang ama ay nasa medyo mataas na antas, dahil isa itong veterano na mangangaso ng baboy ramo, at kumpara sa kanya, natigil pa rin siya sa level 1. Kahit na 2 beses nang tumaas ang kanyang summon skill, alam ni Alan na kailangan niyang manghuli ng mga halimaw para makaakyat sa level. Ngunit ang problema ay maliban kung para sa pangangaso, hindi maaaring umalis ang mga serf sa kanilang mga nayon ng walang pahintulot. Kaya nagpasya siyang ilunsad ng mahina ang kanyang ideya, at sinabing masarap sanang mangaso.
Gayunpaman, agad siyang pinatigil ni Rodden, sinabing ang pangangaso ay isang mapanganib na aktibidad, at ang mga bata ay hindi dapat lumayo sa kagubatan. Nadismaya si Alan doon. Ngunit ng gabing iyon, nagpa siya siyang suriin kung ano ang nasa sulat na ipinadala sa kanya ng mga dev. Tulad ng inaasahan niya, naayos ng mga dev ang text glitch kung saan hindi ipinakita ang kanyang summoner class sa itim na monumento sa seremonya ng pagtatasa. Hindi lang iyon, opisyal na nagpadala ang mga dev ng isang Divine Oracle sa Papa, para malaman niya ang bagong job class, at ngayon ay maipapakita na ito ng maayos sa hinaharap. Bukod pa riyan, natugunan din nila ang issue tungkol sa lahat ng skill ni Alan na natigil sa E, dahil ang normal na paraan ng pagkalkula ay gumagamit ng growth rate upang kalkulahin ang potensyal ng isang tao. Nagpadala ang mga developer sa kanya ng isang espesyal na pahina ng pagpapakita ng potensyal na hindi nakadepende sa bilis ng paglago, at tiningnan ito ni Alan at natuklasan na mayroon siyang medyo mataas na stats sa lahat ng aspeto, maliban sa atake at tibay. Mayroon siyang S-rank sa mana at katalinuhan, na akma para sa isang summoner, ngunit dahil pinili niya ang Hell Mode, ang pag-abot sa kanyang potensyal ay halos imposible. Gayunpaman, hindi natatakot si Alan na mag-grind, at agad niyang napagpasyahan na subukan ang kanyang enchanted skill sa isang tipaklong na halimaw. Natuklasan niya na ang skill ay nagpapalakas ng stats ng kanyang summon creature, ngunit walang epekto sa kanyang mga stats. Pagkatapos ay tinawag niya ang pinalakas na tipaklong na kumikinang ng ginintuan sa loob ng 1 segundo, ngunit pagkatapos noon, dumating ang kanyang ina at pinisil ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinabukasan, umalis si Rodden para sa isang pangangaso at tinapos ni Alan ang mga gawaing bahay bago ituloy ang kanyang eksperimento. Sinubukan niya ang lahat ng kombinasyon ng mga umiiral na nilalang upang lumikha ng mga bago, ngunit nagtagumpay lamang siya nang pagsamahin niya ang mga insekto at mga ibon. Ang resulta ay isang nilalang na uri ng damo, at ang lohikang ito ay mas katangahan pa kaysa sa pinagsamang Goko at Luffy. Gayunpaman, sabik si Alan na makita kung anong mga buff ang maibibigay sa kanya ng summon na uri ng damo, at labis siyang natuwa nang matuklasan niyang pinapalakas nito ang kanyang kapasidad sa mana. Dahil pinayagan siyang magsagawa ng mas maraming summon at fusion, natuwa si Alan dahil makakatulong ito sa kanya na mas mabilis na lumaki, at agad niyang tinawag ang nilalang, na isang mansanas na may mga patpat para sa mga braso at binti. Napagtanto ni Alan na ang buhay na mansanas ay hindi rin ginawa para sa labanan at sinuri kung ang espesyal na kakayahan nito ay tinatawag na aroma. Inutusan niya ang mansanas na gamitin ang kakayahan, at bigla itong lumubog sa lupa bago lumikha ng isang matangkad na punla na napakabango. Iniisip ni Alan na napakasama ng kakayahan niyang taglayin, ngunit tila gustong-gusto ng kanyang ina ang aroma, kaya nagpasya siyang iwan doon ang punla. Maya-maya, lumapit muli si Krina para magsanay kasama si Alan, at kahit na paulit-ulit siyang natutuwa, napansin ng ina na medyo bumuti na ang kanyang galing. Alam ni Alan na ang dahilan nito ay ang kanyang sword mastery skill na umabot na sa level 3 matapos magsanay kasama si Krina araw-araw, at bukod pa riyan, mas marami na siyang stats mula sa kanyang mga summoned creature. Habang paalis siya, sinimulan ni Alan ang paghagis ng bato sa puno sa kanyang bakuran, at pakiramdam niya ay pagod na pagod siya dahil hindi pa siya nakakapag-level up kahit isang beses. Kailangan din niyang alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na si Mash at tumulong sa mga gawain dahil abala ang kanyang ina sa paglikha ng mas maraming manggagawa para sa nayon, at sa palagay niya ay hindi sulit ang kanyang pagsasanay sa paghagis ng bato. Gumawa rin siya ng isang maliit na lugar na puno ng mga punla ng puno ng mansanas, dahil ang matamis nitong amoy ay nakakabawas sa oras ng pagbawi ng mana ng 6 na oras. Nang magdamag, sabik na hinintay ni Alan at ng kanilang siya ang pag-uwi ni Rodden, at nag-alala sila dahil hindi dapat ito umuwi ng maaga ngayong gabi. Bigla, nakarinig sila ng kaguluhan sa labas ng bahay at nadatna nila ang mga taga-nayo na karga ang sugatang si Rodden sa isang kahoy na tabla. Tumakbo palabas sina Alan at ang kanilang siya upang tulungan ang mga taga-nayo na dalhin si Rodden sa bahay, na malubhang nasugatan at may malaking sugat sa tiyan. Sinabi ni Jordan na tinamaan ni Rodden ng pangil ng baboy ramo ang tiyan, at kung wala silang kakaibang halamang gamot, malamang ay namatay na ito bago pa man makarating sa bahay. Tinanong ng kanilang siya kung paano niya nakuha ang halamang gamot, at sinabi ni Jordan na binigyan siya ng kapitan ng gabi ng ilang malamig na barya noong isang araw bilang paghingi ng tawad sa ginawa niya kay Krina,
at ginamit niya ang mga ito para bumili ng mga halamang gamot. Biglang sumali sa usapan ang ibang mga taga-nayon, sinasabing kasalanan ng mga karaniwang tao kung bakit nasugatan si Rodden, at handa na silang ayusin ang bagay na ito sa kanilang sariling paraan. Nang sandaling iyon, dumating si Nash ng makarinig ng kaguluhan at nagsimulang umiyak, kaya ibinalik siya ni Alan sa loob para matulog. Sinabihan din ni Gerda ang mga taga-nayon na magpahinga at huwag magsimula ng anumang away, habang siya ay nananatili upang bantayan ang kanyang matalik na kaibigan. Lumapit si Alan sa kanya at maamong tinanong kung talagang may kasalanan ang isang karaniwang tao sa pinsala ng kanyang ama at pinagtibay ito ni Gerda. Sinabi niya na ilang araw na ang nakalipas, hiniling sa kanila ng pinuno ng nayon na payagan ang mga karaniwang tao na sumali sa pangangaso ng baboy ramo, dahil ang karne ng baboy ramo ay talagang mahalaga at kahit na karamihan sa mga ito ay napupunta sa baron, ang natitirang karne ay hinahati sa mga mangangaso. Makukuha lamang ito ng mga karaniwang tao sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga mahahalagang bagay para sa karne, at hindi sila kailanman nagboboluntaryo sa pangangaso ng baboy ramo dahil sila ay isang grupo ng mga mahina na alam na hindi nila kayang humawak ng isang higanteng halimaw. Gayunpaman, naiiba ang pagkakataong ito dahil matapos nilang marinig si Knight Captain Zinef na pinupuri si Rodden bilang isang bayani, inakala nilang ligtas ang mga karaniwang tao kapag nasa paligid siya. Sinabi ni Gerda na hindi siya o si Rodden ay pabor sa pagpapahintulot sa mga karaniwang tao na sumali sa pangangaso, ngunit hindi nila maaaring tanggihan ang utos mula sa pinuno. Ang mas malala pa, maraming karaniwang tao ang hindi sineryoso ang pagsasanay dahil ayaw nilang matuto mula sa mga serf na mas mababa ang antas ng lipunan kaysa sa kanila. Pagkatapos, noong araw ng pangangaso, binigyan nila ang mga karaniwang tao ng trabaho na panatilihing abala ang baboy ramo habang umaatake ang lahat. Ngunit wala silang lakas ng loob na gawin iyon, at sa huli ay binitawan nila ang kanilang mga armas at tumakbo. Isa sa kanila ay isang tanggang tulala na bumagsak sa lupa at natusok ni Rodden ang pangil ng baboy ramo sa kanyang tiyan habang ipinagtatanggol siya. Nagawa nilang talunin ang malaking baboy ramo, at nailigtas pa ang buhay ni Rodden gamit ang halamang gamot. Sinabi ni Gerda kina Alan at Nersha na dadalhin niya ang bahagi ni Rodden sa karne kinabukasan, at hiniling sa kanila na manatiling malakas. Kinabukasan, nagising si Alan at nadatnan ang kanyang ina na nag-aalaga sa kanyang ama. Sinabi niya rito na siya ang papalit sa trabaho mula sa kanya, ngunit sinabi nito sa kanya na maayos lang siya. Sa sandaling iyon, nagising si Rodden na parang baliw, iniisip pa rin na nasa kalagitnaan siya ng pangangaso. Gamaan ang loob ng kanyang pamilya nang makitang bumalik na siya sa kanyang katinoan, at habang mayroon silang emosyonal na sandali, napagtanto ni Alan na hindi niya ginagamit ang kanyang oras hanggang ngayon. Nakatuon lamang siya sa pagpapalakas, ngunit walang layunin sa likod nito. Nauunawaan na niya ngayon na ang mundong ito ay hindi isang laro para sa mga taong naninirahan dito, kasama na ang kanyang pamilya. Ang mga taong naninirahan sa mundong ito ay totoo, at ang kanyang pamilya ay kasing totoo nila. Napagdesisyonan ni Alan na kailangan niyang gamitin ng husto ang kanyang kapangyarihan para mapanatiling ligtas ang kanyang pamilya, lalo na't hindi makakagalaw ang kanyang ama sa loob ng ilang panahon. Dumating doon si Gerda dala ang bahagi ni Rodden mula sa pangangaso, at natuwa siyang makita itong muli. Sinabihan ni Gerda si Rodden na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay at mag-focus na lamang sa paggaling, dahil ang iba pang mga taga-nayon ang magbabayad para sa kanyang pamilya ngayong taglamig. Biglang nagsalita si Alan, at humingi ng pahintulot sa kanyang ama na simulan ang kanyang mga trabaho upang matulungan ang kanyang pamilya. Nagsimula siyang magtrabaho ng araw ding iyon, nagsimula sa pamamagitan ng pag-iigib ng tubig mula sa isang balon, at pagkatapos ay nagbubuhat ng mabibigat na balde na kahit ang isang matanda ay mahihirapan. Nagulat ang lahat nang makita kung paano tila naiiba ang pagkakagawa ni Alan, ngunit nagpasya na lamang siyang huwag ng mag-alala. Nagamit na niya ang kanyang pisikal na lakas sa pamamagitan ng kanyang pagtawag, dahil iyon ang magbibigay daan sa kanya na lubos na makatulong sa kanyang pamilya. At hindi siya nag-aalala tungkol sa atensyon na matatanggap niya, dahil mayroon na silang panlabas na mundo. Pagkatapos maghatid ng tubig sa kanyang bahay, pumunta siya sa mga bukid upang matuto kung paano mag-ani ng patatas mula kay Gerda. Sinabihan siya ni Gerda na gamitin ang dalawang kamay niya para bunutin ang mga patatas,
ngunit nagsimulang magunat si Alan sa pamamagitan ng pagbunot ng isang buong bangkos gamit lamang ang isang kamay. Inaangkin niya na nakukuha niya ang lakas na ito mula sa kanyang tatay, at nagtatrabaho ng husto sa bukid, inaani ang lahat ng patatas sa isang araw. Maya-maya, tinitigan niya ang mga inaning patatas, iniisip kung gaano kawalang katarungan na ang Baron ay makakakuha ng higit sa kalahati ng mga patatas na tinatanim ng mga alipin. Pagkatapos noon, narinig niya ang ilang mga bisita na dumarating sa kanilang bahay, at ito pala ang pinuno ng nayon, pati na rin ang hanggal na siyang sanhi ng pinsala ni Rodden. Nagdala ang pinuno ng ilang prutas bilang regalo, at humingi ng tawad ang lalaki sa pag-abala sa mga bagay na humantong sa pagkasugat ni Rodden. Habang si Rodden ay tumugon ng may kabutihan at sinabihan ang lalaki na maging mas maingat kung gusto niyang magpatuloy sa pangangaso, hindi talaga handang patawarin ni Durja ang hanggal ng ganoon kadali. Kinukumbinsi niya ito na ang lahat ay may pamilyang babalikan, anuman ang kanilang sosyal na pakikisalamuha. Ang iba pang mga alipin ay pumupunta roon para kumustahin si Rodden, at doon ay nawala ang kanyang galit nang makita ang kanilang kakaibang mga kalokohan. Kinabukasan, mag-isang nagtungo si Alan sa isang parang na may ligaw na damuhan, at lumikha ng malawak na lugar para sa kanyang henyong plano upang matulungan ang kanyang pamilya na malampasan ang taglamig. Tinawag niya ang mga Polacos sa kanyang inventaryo, at pinrotektahan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay habang lahat ng Polaka ay tumatalon sa kanya bago lumapag sa lupa. Sunod, naglagay si Alan ng ilang mga bitag sa antas noob, at sinabihan ng mga Polaka na gamitin ang kanilang kasanayan sa pagudyok, umaasang makakaakit ito ng ilang mga ligaw na ibon na maaari niyang hulihin at iuwi. Gayunpaman, nang walang dumating kahit na pagkatapos ng kaunting paghihintay, nagpasya siyang tumigil na. Nang sandaling iyon, nakita niya ang isang ibon na papalapit sa kanila at naghanda upang hulihin ito. Ngunit napagtanto niya na hindi ito isang ordinaryong ibon, kundi ang B-rank na halimaw na tinatawag na Alba Heron. Sinira ng halimaw ang mga bitag ng hindi man lang nag-iisip, at pagkatapos ay tinalo ang mga Polaka isa-isa. Napagtanto ni Alan na hindi siya kalaban ng isang B-rank na halimaw, at nagsimulang tumakas. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang status window sa harap niya, at naisip niya na pagkatapos mapalakas ang kanyang pisikal na stats sa limitasyon, dapat ay kaya niyang talunin ang halimaw na ito. Kaya nagpasya siyang lumaban at agad na binato ang ulo ng halimaw, bago sumugod at tinamaan ito gamit ang kanyang espada. Gumanti ang halimaw, ngunit tinawag ni Alan ang isang grupo ng mga aso na kumagat sa halimaw at pinanatili itong nakikipaglaban. Gayunpaman, hindi rin ito nagtagal dahil mabilis silang natalo ng halimaw na ibon at bumalik si Alan upang lumaban gamit ang kanyang espada. Tinamaan siyang muli ng halimaw, at mas marami siyang natamong pinsala sa pagkakataong ito dahil nawalan siya ng maraming buff matapos matalo ang kanyang mga summon. Pakiramdam niya ay masyadong mahina siya para tumayo, at pagkatapos ay inatake siyang muli ng halimaw na ibon. Kahit papaano ay hinaranggan ni Alan ang atake nito gamit ang kanyang espada, ngunit pakiramdam niya ay maaaring tapos na ang laro para sa kanya. Iniisip ni Alan kung paano siya makakaligtas sa atake ng halimaw gayong bigla siyang nagkaroon ng ideya na hindi pa niya nasusubukan noon. Ipinatawag niya ang pinakabagong mga summons na uri ng insekto na kanyang nilikha, at pinakawalan ang mga ito laban sa halimaw na ibon. Nagsimulang sumipsip ng enerhiya mula sa Albihiron ang mga halimaw na uod, at pinigilan nito ang pag-atake, na nagpaisip kay Alan na tama siya tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang ng kanilang kakayahan sa labanan. Lumabas siya mula sa ilalim ng halimaw na ibon at nagpas siyang pahinain ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-atake dito, at sa ganoong paraan, maiiwasan niyang mapatay matapos mawala ang lahat ng kanyang mga buff. Nagpatawag siya ng isa pang grupo ng mga dogo upang atakehin ang ibon kasama ang mga insekto, at tuluyan nila itong natalo. Ginamit ni Alan ang pagkakataong ito upang magpatama ng isang nakamamatay na suntok sa ulo nito, at sa isang iglap, ang mundo ay naging itim at puti para sa kanya. Sa sumunod na sandali, namatay ang halimaw at lumitaw ang grimoire ni Alan sa harap niya. Sinasabi sa kanya na natalo na niya ang Albihiron at nakakuha ng 100 experience points. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Alan upang ideklara ang kanyang tagumpay, at pakiramdam niya ay nasa tuktok na siya ng mundo matapos talunin ang kanyang unang halimaw. Di nagtagal, nakauwi na siya, dala ang kanyang mahalagang pangangaso,
At ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay natulala nang makita siyang may kasamang halimaw na may ranggong D. Tinanong siya ni Durja kung paano niya ito natalo at ginawa ni Alan ang pinakamababa sa buwang ito sa pamamagitan ng pagsasabing nakita niya ang halimaw na lumapag sa lupa malapit sa kanya, at pagkatapos ay nagulat siya at tinapos ito. Talagang humanga si Krina sa kamanghamanghang gawa ni Alan, ngunit si Mash ay takot na takot sa patay na halimaw. Napansin ni Rodden ang isang hiwa sa mukha ni MC at tinanong kung nasaktan ba ito sa ibang lugar, at sumagot siya na maayos siya at maging ang sugat sa kanyang mukha ay nagsisimula ng gumaling. Sinuri ni Durja ang bangkay ng halimaw at napansin ang mga marka ng kagat na iniwan ng mga aso. Tinanong niya si Alan kung nakagat din ba niya ang halimaw, at upang matiyak na mananatiling pare-pareho ang kanyang kwento, sinabi niya na lumaban siya sa purong instinct kaya hindi niya maalala kung paano ito nangyari. Hindi alam ni Durja kung dapat ba siyang tumawa sa imahe sa kanyang ulo o matakot sa pagiging mabangis ni Alan, kaya nagpasya siyang ay proseso na lang ang halimaw. Habang lumilingon siya para pag-usapan ang mga detalye kay Rodden, napansin ni Alan ang isang malaking bukol sa ulo ni Durja at medyo sigurado siyang nakuha niya ito sa kanyang asawa o habang nagpa-practice ng pakikipaglaban gamit ang espada kay Krina. Habang tumatawa siya sa sarili, humingi ng tulong si Durja sa kanya, at isinabit nila ang Albaharan ng patiwarik upang maubos ang dugo nito. Sinabi ni Durja kay Alan na ang isang Albaharan ay may bigat na humigit kumulang 60 kings at 40 kilo nito ay dugo at buto lamang kaya hindi sila gaanong nakakakuha ng karne mula rito, ngunit ang mga balahibo nito ay mabibili sa disenteng halaga. Nagpapasalamat si Alan na itinuturo sa kanya ni Durja ang lahat ng ito, ngunit nawala ang kanyang pananabik nang mapagtanto niya na kailangan nilang magbayad ng 60% nito sa Panginoon. Naramdaman ni Alan na hindi patas iyon at sinabi sa kanya ni Durja na binabaliwala ng mabubuting maharlika ang maliliit na halimaw na may ranggong E tulad ng mga kuneho na may sungay, ngunit hindi nila hahayaang itago ng mga serf ang isang halimaw na may ranggong D sa kanilang sarili. Bigla, pinutol ni Durja ang halimaw upang kunin ang mahiwagang bato nito, at sinabing kabilang din ito sa sistema ng buwis, ngunit wala itong silbi sa mga taga-nayo na tulad nila. Nakakuha ng ideya si Gerda, at sinabi niya na kung hindi nasaktan si Rodden dahil sa kasalanan ng mga karaniwang tao, hindi sana natagpuan ni Alan ang Albaharan, at magagamit nila iyon para makonsensya ang pinuno ng nayon at makakuha ng mas malaking salot mula rito. Napagtanto ni Alan na ang matalik na kaibigan ng kanyang ama ay hindi lamang isang masiglang tao, at mayroon siyang sariling mga ideya tungkol sa bagay na ito. Di nagtagal pagkatapos noon, pumunta sina Gerda at Alan sa pinuno, na labis na natuwa nang makita ang bangkay ng Albaharan at sinabi ni Gerda sa kanya na handa silang ibigay ang mga balahibo bilang buwis at itago ang natitirang bahagi ng bangkay ng halimaw para sa kanilang sarili. Hindi nagustuhan ng pinuno ang ideyang iyon at sinabing humingi pa ng mas maraming karne ang Panginoon ngayong taon, kaya nakatali rin ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Gerda na ibibigay din nila sa kanya ang mahiwagang bato, at hindi pa rin nasiyahan ang pinuno. Iyon ang pahiwatig ni Gerda para makonsensya siya, at sinimulan niyang sabihin na kung hindi nasaktan ang bayani ng kanilang nayon na si Rodden, hindi sana sila nasa ganoong kahirap na sitwasyon. Sinabi niya na magugutom ang pamilya ni Rodden sa taglamig habang nasa kama siya, at nagsimulang umakto si Alan na parang hihimatayin siya dahil sa gutom. Mabuti na lang at madaling manipulahin ng pinuno ng nayon at pumayag siya sa kasunduan. Nagpasalamat si Alan sa kanya at pagkatapos ay nagtanong kung maaari rin nilang panatilihin ang karne ng mga Albaharan na kanilang hinuhuli sa hinaharap. Alam niyang magiging mahirap iyon at malakas na sinabihan siya ni Gerda na huwag masyadong matuwa dahil hindi siya papalarin na manghuli ng isa pang halimaw na may ranggong di anumang oras sa lalong madaling panahon. Naniwala ang pinuno doon at pinagtawanan ito. Sinasabing kung papalarin silang manghuli ng isang Albaharan, maaari nilang panatilihin ang karne nito. Natuwa sina Alan at Gerda na ang kanilang plano ay isang ganap na tagumpay, at di nagtagal pagkatapos noon, naghanda si Alan ng isa pang patibong upang manghuli ng isang Albaharan. Ang bitag ay gumana bilang isang anting-anting tulad ng huling beses, at sa pagkakataong ito, 2 halimaw ang sumisibad pababa upang atakihin ang mga palaka. Mas naging matalino si Alan pagkatapos ng unang labanan, at agad niyang pinaalalahanan ang mga palaka na huwag mawala ng anumang stats.
Pagkatapos ay ipinadala niya ang mga kulisap upang sipsipin ang enerhiya ng halimaw at pagkatapos ay hinampas ang mga ito sa ulo ng isang bato upang guluhin ang kanilang balanse. Pagkatapos nito, ipinadala niya ang kanyang mga aso upang kagatin sila, at pagkatapos ay tinapos sila sa pamamagitan ng isang suntok sa kanilang ulo gamit ang kanyang espadang kahoy. Matapos niyang talunin ang dalawang halimaw, naalala niya ang kanyang mga summon, at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili dahil pagkatapos manghuli ng isang grupo ng mga halimaw, ito ang unang pagkakataon na hindi siya nawala ng anumang summon. Bigla, lumitaw ang kanyang grimoire at sinabi sa kanya na sa wakas ay nakakuha na siya ng 1,000 experience points at naabot ang level 2. Tuwang-tuwa si Alan nang marinig ito, at agad niyang tiningnan ang kanyang mga stats at nalaman na ang kanyang kalusugan at mana ay ganap nang naibalik, at lahat ng kanyang mga stats ay bumuti rin ng malaki. Niyakap niya ang kanyang grimoire dahil 6 na taon na ang nakalipas mula nang siya ay dumating sa mundong ito, at sa wakas ay nag-level up na siya. Nagpasya siyang ipaalam din sa kanyang pamilya ang kanyang maliit na sikreto, at iniuwi ang mga Albaharan. Nagulat si Rodden nang makitang natalo ni Alan ang dalawa sa kanila sa pagkakataong ito, ngunit wala siyang sinabi. Kaagad pagkatapos noon, pumunta si Alan sa kanyang pagsasanay sa espada kasama si Krina, at mas mabilis na siya ngayon. Kaya niyang iwasan ang mga atake nito ng Pal-Aegean, ngunit abala siya sa pag-iisip kung paano siya magkakaroon ng sapat na karne para sa taglamig at ang kailangan na lang niya ngayon ay panggatong. Naisip niya na kung manghuli siya ng 20 pang Albaharan, maaari siyang umabot sa level 3, ngunit tila imposibleng gawin iyon ngayong taglamig. Sa sobrang pagkagambala niya sa kanyang mga iniisip, palihim siyang sumugod kay Krina at tinamaan ang kanyang ulo, na nagpapanatili sa kanyang sunod-sunod na panalo. Nang gabing iyon, kinausap ni Alan ang kanyang mga magulang, sinabihan silang higpitan ang kanilang mga sinturon dahil maaaring dalhin sila ng kanyang kwento sa isang emosyonal na roller coaster. Sinabi niya na noong siya ay 1 taong gulang, nakatanggap siya ng orakulo mula sa Diyos na si Elmia, na nagsabi sa kanya na bibigyan siya ng kapangyarihan at karunungan. Sinabi niya sa kanyang mga magulang, kaya nga siya ay mas malakas at mas matalino kaysa sa karaniwang tao, ngunit binigyan din siya ng Diyos ng paglikha ng isang malaking kapansanan, na sinasabing haharapin niya ang mga hamon na hindi kayang malampasan ng 100 katao ng magkakasama, at kinailangan niyang gamitin ang kanyang lakas at karunungan upang malampasan ang mga ito. Nabigla si Dersha nang marinig ito at nagsimulang magtanong sa Diyos kung paano niya nabigyan ang kanyang anak ng ganito kahirap na pagsubok. Sa kabilang banda, sinabi ni Rodden na malamang ay nakapasa si Alan sa isang pagsubok ngayon dahil gumaling na ang sugat sa kanyang mukha. Noon lamang ito na pagtanto ni Alan at sinabi sa kanya ni Rodden na alam niya kung ano ang pakiramdam ng pagtagumpayan ang mga pagsubok ng Diyos. Bigla, tinanong ni Dersha kung bakit walang talento si Alan sa seremonya ng pagtatasa noon, at ipinaliwanag niya na nakatanggap siya ng isa pang orakulo mula kay Elmia tungkol doon. Pinagalitan siya ni Rodden at sinabihan siyang gamitin ang pangalan ng Diyos ng may wastong paggalang at humingi ng tawad si Alan bago nagpatuloy. Sinabi niya na ang kanyang klase ng trabaho ay masyadong bago para ipakita sa seremonya ng pagtatasa, at mababa ang kanyang mga istatistika dahil ang normal na pamamaraan ay nakasalalay sa kanyang bilis ng paglaki, na bumabagal dahil sa kanyang kapansanan. Nagtataka na ang mga magulang niya tungkol sa talento niya ngayon, pero hindi masabi ni Alan sa kanila ang tungkol sa pagiging isang summoner dahil baka matakot ang mga tao na kaya niyang kontrolin ang mga mapanganib na halimaw. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang talento niya, at itinago rin niya ang katotohanan na muling nagkatawang tao siya mula sa ibang mundo. Biglang niyakap ni Dersha si Alan, tinatanong kung bakit hindi niya sinabi sa kanila ng mas maaga dahil inakala nitong isa siyang baliw kapag binabato niya ng bato ang puno araw-araw. Pero nagsasanay lang siya para malampasan ang mga pagsubok ng mga Diyos. Tinanong siya ni Rodden kung ano ang susunod niyang gagawin, at sinabi ni Alan na plano niyang harapin ang mga pagsubok ng harapan. Naisip ni Rodden na magandang ideya iyon, at sinabihan siyang maging matapang at harapin ang mga hamong inihanda ng Diyos na si Elmia para sa kanya, at kung siya ay maipit sa isang lugar, maaari siyang humingi ng tulong sa kanila. Sinabihan din niya si Alan na ilihim ito dahil maaaring maging mahirap ang mga bagay-bagay kung maakusahan siyang nagsisinungaling tungkol sa isang orakulo. Gayunpaman, gustong sabihin ni Rodden kay Gerda at ipagmalaki na ang kanyang anak ay nakakuha ng orakulo mula mismo sa Diyos na lumikha,
At tiyak na mas maganda iyon kaysa kay Krina bilang isang Sword Lord. Di nagtagal pagkatapos noon, nakahuli na si Alan ng maraming Albihiron, at dinala niya ang mga ito sa palengke kasama si Gerda, na planong turuan siya ng lahat tungkol sa pagnenegosyo. Sinabi sa kanya ni Gerda na naging matagumpay din ang kanilang pangangaso ng baboy ramo, dahil kung wala ang mga karaniwang tao, wala silang naging problema. Tinanong siya ni Alan tungkol sa pagkakaiba ng mga alipin at mga karaniwang tao, at sinabi sa kanya ni Gerda na magkaiba ang kanilang katayuan sa lipunan, at ang mga karaniwang tao ay hindi nagbabayad ng 60% na buwis tulad ng mga alipin. Sa halip, nagbabayad sila ng 3 gintong barya bawat matanda at 1 gintong barya bawat bata bilang taunang buwis. Naintriga si Alan at nagpatuloy sa kanyang pangunahing tanong kung paano magiging ordinaryong tao ang mga alipin. Sumagot si Gerda na kailangan nilang magbayad ng tributo na 10 gintong barya bawat tao sa kanilang pamilya, o maaaring personal silang gantimpalaan ng Panginoon ng isang promosyon. Napagtanto ni Alan na dahil ang kanyang ina ay palaging nagpapalaki ng mga bata, kailangan niyang kumita ng 50 gintong barya ng mabilis o magiging 60 na po ito sa susunod na taon. Di nagtagal, pumunta sila sa isang kumpanya ng pangangalakal at bumili ng asin kapalit ng pinatuyong karne ng halimaw. Pagkatapos nito, dinala ni Gerda si Alan sa iba't ibang uri ng tindahan at nalaman niya ang halaga ng palitan para sa iba't ibang mga bagay. Sa susunod, mag-isang pumunta si Alan sa palengke at nagsimulang magsaliksik kung magkano ang magiging halaga ng mga bagay kung bibilhin niya ang mga ito gamit ang pera. Pagkatapos ng kaunting pananaliksik, nalaman niya na ang isang pakete ng Albihiran jerky ay ibinibenta sa isang pilak na barya, at kung gusto niyang kumita ng 50 gintong barya, kailangan niyang manghuli ng 500 sa mga ito. Nagpasya siyang huwag isipin ang pudgeling na kakailanganin niyang gawin para doon, at pumunta sa isang tindahan ng gamot at humingi ng mga potion para sa pagbawi ng mana. Sumagot ang tindero na hindi sila nagtatabi ng mga mamahaling bagay sa kanilang mga murang tindahan, at nagpasya si Alan na tumingin sa ibang mga halamang gamot at iguhit ang mga sketch ng mga ito sa kanyang grimoire. Pagkatapos ay tinanong niya ang tindero kung mayroon ba siyang mga bulaklak ni Mueller, at isang taga-baryo ang nagdepensa ng marinig ang pangalang iyon dahil ang huling beses na ibinenta niya ang mga ito ay kay Gerda, na sumugod sa kanyang tindahan at nagmakaawa sa kanya na ibenta ito sa kanya. Sinabi ng tindero na si Gerda ay talagang mapilit kahit kalahati lang ang pera na mayroon siya para bilhin ito, at nangako siyang babayaran ang natitira mamaya. Literal siyang lumuhad at nagmakaawa na kailangan niya ang mga bulaklak para iligtas ang kanyang kaibigan, at kinailangan ng tindero na sumuko. Nabigo pa rin siya tungkol doon kahit na binayaran na siya ni Gerda kalaunan, at biglang binigyan siya ni Alan ng isang pakete ng karne bilang pasasalamat, dahil ang mga bulaklak ni Mueller ang nagligtas sa buhay ni Rodden. Pagkatapos noon, pumunta si Alan sa isang pandayan at tinitigan ang mga sandatang nagkakahalaga ng 50 baryang pilak bawat isa, kaya nagpasya siyang huwag munang isipin ang mga ito sa ngayon. Bigla, dumating doon ang gumagamit ng palakol na si Dog Ora at tinanong si Alan kung ano ang ginagawa niya sa tindahan ng kanyang ama. Ayaw ni Alan na abalahin ang bastos na batang iyon, kaya sinabi niya rito na nakatingin lang ito at naglakad palayo. Gayunpaman, sinuntok siya ni Dog Ora nang walang dahilan at sinabihan itong maging alipors niya tulad ni Pal, ang anak ng pinuno. Nagpasya si Alan na lumaban upang mapigilan si Dog Ora mula sa simula. Inilagay niya ang kanyang mga bagahe sa lupa at itinutok ang kanyang espadang kahoy kay Dog Ora, hiniling dito na kunin ang anumang armas na gusto niya upang makapaglaban sila ng patas. Tumakbo si Dog Ora upang kunin ang kanyang baseball bat, habang sina Alan at Pal ay nagbabatian, at pagbalik niya ay sinimulan na niyang ihampas ang kanyang bat na kahoy. Madaling umiwas at hinaranggan ni Alan ang kanyang mga atake, at nalaman niya na si Dog Ora ay may kapangyarihang umatake ng isang gumagamit ng palakol, ngunit wala siyang espesyal kumpara kay Krina. Sumugod si Alan papunta sa kanya at dinasarmahan siya gamit ang isang mabilis na suntok at bumagsak si Dog Ora sa lupa matapos matalo. Ginamit ni Alan ang pagkakataong ito para mag-aura farm na parang isang tusong samurai at sinabi sa kanya na babalik siya para magbenta sa kanyang tindahan balang araw. Di nagtagal pagkatapos noon, bumuti ang pakiramdam ni Rodden at naghanda na ulit para magtrabaho. Lumipas ang ilang buwan, at naging regular na bisita si Dog Ora sa bahay ni Krina na naging training ground para sa lahat ng mga bata.
Naroon din si Pal at nagpractice kay Karina, na napakagaan ng loob sa kanya. Napagtanto ni Alan na maaaring may kakayahan ang kanyang kapatid na maging gumagamit ng sibat, at habang siya ay libang, nagpa siya si Dog Ora na tamaan siya. Gayunpaman, masyadong bastos pa rin ang kanyang mga galaw at iniwasan lamang siya ni Alan para matambo siya sa lupa. Isang gabi pagkatapos noon, habang pinapanood ni Alan ang kanyang nakababatang kapatid na babae na natutulog, umuwi sina Rodden at Gerda, at mukhang pagod na pagod sila. Tinanong sila ni Thersia kung ano ang nangyari, at sinabi nila sa kanya na inutusan sila ng Baron na manghuli ng 15 baboy ramo ngayong taon sa halip na 10, at kaya naman hinayaan nilang sumama muli sa kanila ang mga karaniwang tao. Tinanong ni Thersia kung sino ba ang nag-isip na magandang ideya iyon matapos masugatan si Rodden, ngunit hindi nila ito matatanggihan dahil utos iyon ng Baron. Ang mas malala pa, kailangan nilang manghuli ng 20 baboy ramo sa susunod na taon, at kung hindi nila magagawa iyon, handa ang Panginoon na magdala ng mas maraming alipin mula sa ibang mga lugar, na masamang balita para sa nayon dahil ang mga alipin na hindi marunong mangaso ay aalisin sa kanila ang kanilang lupain. Sabi ni Rodden, ang tanging pagpipilian lang nila ay ang mas madalas na pangangaso, dahil hindi nila mapagkakatiwalaan ang mga karaniwang tao, kahit na mapanganib din ang paraang ito. Biglang sinabi ni Alan na kahit na mas madalas silang mangaso at maabot ang kota, patuloy itong tataas hanggang sa kailangan na nilang magdala ng mga alipin mula sa ibang lugar o hayaang sumali ang mga karaniwang tao. Sinabi niya na magandang ideya ang pagpapasama sa mga karaniwang tao, at kahit na sinabihan siya ni Gerda na tumahimik kapag nag-uusap ang mga matatanda, tinanong siya ni Rodden kung ano ang mungkahi niya. Sinabi ni Alan na biniyayaan siya ng karunungan ng mga Diyos, na nangangahulugang ang kanyang karanasan mula sa paglalaro ng hindi mabilang na mga laro. Tiwala siya na kaya niyang gawing malalakas na manlalaro kahit ang mga walang kwentang baguhan at hiniling kina Rodden at Gerda na iwan na sa kanya ang mga karaniwang tao. Kinabukasan, pumunta si Alan sa tarangkahan ng nayon kung saan nagtipon-tipon ang lahat ng mga alipin na nakadamit na parang mga ostrich. Sabik na sabik silang makabalik si Rodden sa koponan, pati na rin ang tungkol sa pagsali ng kanyang anak. Sinabi ni Rodden sa kanila na susundin nila ang estratehiya sa pangangaso na naisip ni Alan, ngunit hindi pa siya sapat na matanda para talagang makasali sa pangangaso, kaya't manunod na lang siya mula sa gilid. Habang magalang na binabati ni Alan ang mga mangangaso at tinatanggap ang kanyang papel bilang tagamasid, talagang nais niyang sumali sa koponan at makakuha ng mga karanasan sa pamamagitan ng pagtalo sa mga malaking baboy ramo. Gayunpaman, hindi niya maikumbinsi si Rodden na payagan siyang sumama sa pangangaso, at sa huli, halos hindi siya nakasama. Sa tingin ni Alan, hindi ang pagsali sa pangangaso ang pinakamahalagang bagay sa ngayon, at dapat niyang ituon ang pansin sa tamang pagsasanay sa mga karaniwang tao upang walang masaktan tulad ng kanyang ama. Nang mga sandaling iyon, dumating ang karaniwang tao na naging sanhi ng pinsala ni Rodden noong nakaraang taon at muling humingi ng tawad. Hiningi niya kay Rodden na huwag siyang takpan kung magkamali siya sa pagkakataong ito, ngunit sinabi ni Rodden na mag-focus siya sa kanyang trabaho at pagkatiwalaan ang koponan sa natitira. Sa mga salitang iyon, pinangunahan ni Gerda ang buong grupo palabas ng nayon at kumuha si Alan ng sandali upang masilayan ang tanawin sa paligid niya, dahil ito ang unang pagkakataon niyang umalis sa nayon. Iniisip niya na simula pa lang ito, at malapit na siyang magtagal dito para mag-level up. Mabilis na napansin ni Alan ang White Dragon Mountain sa malayo, na tahanan ng mga malalaking baboy ramo na bumababa mula sa bundok kapag nagsisimula ng lumamig ang panahon. Narinig din niya ang mga kwento na may isang alamat na puting dragon na nakatira sa tuktok ng bundok, pero hindi niya alam kung gaano ito katoto. Gayunpaman, habang abala siya sa pag-iisip ng mga bagay na ito, ang grupo ng mga mangangaso ay umalis na at tinanong si Alan kung natatakot na siya. Agad siyang tumakbo upang makahabol sa kanila at hindi nagtagal, ang buong grupo ay nakarating sa kanilang destinasyon. Sinabi ni Rodden sa lahat na kunin ang kanilang mga posisyon ayon sa kanilang napagplanuhan kanina. Di nagtagal, dalawang mga surf ang ham-attack ng isang malaking baboy ramo patungo sa kanila, at pinapa-alerto nila ang lahat ng nagtatago malapit upang maghanda. Natakot si Alan nang makita ang higanteng halimaw, ngunit handang-handa ang mga surf na harapin ito ng diretsyo. Nakatayo sila sa kanilang bantay at sa utos ni Gerda,
sinaksak nila ang bibig ng baboy ramo gamit ang kanilang mga sibat, na nagdulot upang tumigil ito sa pag-atake dahil sa sakit. Iyon ang senyales para kay Rodden at sa natitirang bahagi ng koponan na atakihin ang baboy ramo mula sa mga gilid, na nagiging sanhi ng pagputok ng mga fountain ng dugo mula sa kanyang katawan. Pinapanood ni Alan ang lahat mula sa gilid at napagtanto na ang estratehiya na ginagamit ng kanyang ama at ng iba pang mga serf sa pakikidigma sa mga baboy ramo ay medyo magaspang, at hindi nila maaasahan ang mga karaniwang tao na makilahok dito. Plano niyang gawin ang mga bagay ng iba, at nang mapagtanto niyang malapit nang mamatay ang baboy ramo, sinabi niya sa mga karaniwang tao na magmadali at atakihin ito. Sinunod ng mga karaniwang tao ang kanyang utos at sumama sa mga serf dahil kailangan lang nilang makapagpahampas ng isang beses para makuha ang kanilang bahagi ng karanasan at mag-level up. Ang mga serf ay hindi pa rin kumpiyansa na hayaang humawak ng sibat ang mga mahihina, pero sa kabutihang palad, walang nangyaring masama at tinaga ng mga karaniwang tao ang baboy ramo bago ito bumagsak. Ang mga karaniwang tao ay nakaramdam ng kapangyarihan na dumadaloy sa kanilang katawan at napagtanto nilang umangat sila sa antas sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Ang mga serf ay nagdiriwang din na walang mga aksidente at matagumpay nilang nahuli ang unang baboy ramo ng panahon. Masaya si Alan na gumana ang kanyang estratehiya, pero galit pa rin siya na wala siyang nakuha na karanasan bilang strategist ng koponan. Dahil dito, nilapitan siya ng mga karaniwang tao at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanilang pag-level up nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay ng sinuman. Hindi talaga masaya si Alan sa pagtanggap ng kanilang pasasalamat dahil mas gusto niya pang makakuha ng ilan sa kanilang mga karanasan. Ilang araw ang lumipas, tumulong si Alan sa ilang mga taga-baryo na kumuha ng tubig mula sa balon at tinanong siya kung sasali siya muli sa pangangaso. Kumpirmahin niya, sinabing mananatili siya sa gilid tulad ng dati at pagkatapos ay hiningi sa mga taga-Bukiri na kumbonsihin si Rodden na payagan siyang sumali sa pangangaso. Lahat ay natatakot kay Rodden at sinasabi kay Alan na magagalit siya at baka masaktan sila kung imumungkahi nila ito sa kanya. Nandoon din ang karnepetero ng baryo at sinabi niya kay Alan na ikalulugod niyang palitan ang pwesto nito upang maranasan ang kilig ng pangangaso. Pero dahil buntis ang kanyang asawa, ayaw niyang mag-risk para sa kanyang kapakanan. Nang marinig iyon, nagkaroon si Alan ng ideya at humingi siya ng pabor sa karne. Dinala niya ito sa kanyang likod bahay kung saan may nakasabit na maraming albihiron upang maubos ang kanilang dugo. Nagtaka ang mamamatay tao nang makita ang napakarami nilang sabay-sabay at tinanong siya ni Alan kung maaari niyang patayin ang mga ito para sa kanya. Inalok niyang bayaran siya ng 2 pakete ng karne para sa bawat albihiro na maaari niyang iproseso at natagpuan ng karnepetero na napakagandang deal nito upang palampasin. Iniwan ni Alan ang trabaho sa kanya dahil plano niyang ibenta ang karne ng albihiron upang kumita ng totoong pera at bilhin ang katayuan ng karaniwang tao para sa kanyang pamilya. Iniisip niya na ang pagkuha ng isang katay sa bayan para tulungan siya ay masyadong magastos, at kung kukuha siya ng tulong mula sa isang serf, mas kaunti ang kanyang mga biyahe sa bayan. Kinabukasan, muli silang namhunt ang mga taga-nayon at sa pagkakataong ito, mas marami ng mga karaniwang tao ang kasama nila. Ang mga bagong karaniwang tao ay hindi sigurado kung kaya nilang isakatuparan ang estratehiya ni Alan, ngunit sinisiguro ng kanilang mga nakatatanda na ito ay ganap na ligtas at madali silang makaka-level up gamit ito. Sa tingin din ni Alan na magandang ideya na hayaan ang mga karaniwang tao na dahan-daang dumami upang sa lalong madaling panahon ay magkaroon sila ng sapat na miyembro upang makabuo ng 2 koponan para manghuli ng mas maraming baboy ramo. Gayunpaman, nagdududa siya sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan ng Panginoon para sa karne ng baboy. Dahil mukhang hindi nagkukulang sa pagkain ang kanyang nasasakupan, nahinto ang pag-iisip ni Alan nang dalhin ng mga serf ang baboy ramo. Sinasalihan ng lahat ang karaniwang estratehiya ng pagtanggap ng atake at pagkatapos ay pag-atake sa baboy ramo mula sa gilid, at sumali rin ang mga karaniwang tao. Sa loob ng ilang segundo, namatay ang baboy ramo sa pagdudugo at nagalak ang lahat sa isa na namang tagumpay. Ang mga karaniwang tao ay nararamdaman ang kapangyarihan mula sa pag-level up muli, ngunit hindi sila nag-iisa sa pagkakataong ito dahil nag-level up din si Alan. Sobrang saya niya na nagtagumpay ang kanyang plano, kahit na akala niya noong una ay katawa-tawa ito. Kanina, habang hinahatak ng mga serf ang baboy ramo sa likuran nila,
lihim na tinawag ni Alan ang kanyang balang sa harap ng baboy ramo upang madaganan ito. Technically, ito ay bilang isang hit ni Alan sa baboy ramo, at nakuha niya ang kanyang bahagi ng karanasan ng mamatay ang halimaw. Masaya siya na mas madali na lang ang pag-grind at pinuri ang tipaklong na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang marangal na layunin. Ilang buwan ang lumipas, bisperas ng bagong taon at inimbitahan sina Alan at Karina sa isang salo-salo sa bahay ng pinuno. Umuwi sila na may dalang candy at regalo at iniisip ni Alan na ito ang paraan ng pinuno upang pasalamatan sila sa pagtupad sa kota na 15 baboy. Pagdating nila sa bahay, natagpuan nilang nagsimula na ang kanilang mga pamilya sa barbecue. Habang nag-e-enjoy sila sa barbecue, tinanong ni Gerda ang mga bata kung may sinabi ang chief tungkol sa kanila, at sumagot si Alan na pinasalamatan sila nito sa pagtupad sa kota. Napansin ni Gerda ang bote ng alak sa likuran nila, at nang kumpirmahin ni Alan na ibinigay ito ng hepe sa kanya, parehong natuwa sina Rodden at Gerda. Umaasa si Alan dito, at ginamit niya ang pagkakataong ito upang ilunsad ang kanyang master plan. Tinanong niya ang kanyang kapatid na si Mash kung gusto nitong mag-practice ng laban gamit ang sibat kasama siya, dahil may talento itong maging gumagamit ng sibat. Nagtataka ang dalawa sa mga matatanda at hiniling kay Alan na ibigay na lang ang bote sa kanila bago umalis, pero tumanggi siya. Sinabing ibinigay sa kanya ng pinuno ang bote dahil hindi sila pumunta sa kanyang salo-salo. Sinabi nilang dalawa na hindi pa siya makainom, at sumagot si Alan na ibibigay niya ang bote kung matatalo siya nila sa laro. Agad na pumayag si Gerda, kahit na nagbabala si Rodden na mag-ingat siya, at pagkatapos ay tinanong ni Alan kung ano ang makukuha niya kung matalo niya sila. Tinanong ni Rodden kung ano ang gusto niya at sinabi ni Alan na kung mananalo siya, siya ang gagamit ng sibat sa lahat ng pangangaso ng baboy ramo sa darating na taon. Rodden ay tumingin kay Gerda na tila sinasabi na sila ay naloko, ngunit hindi na nila maaatrasan ang kanilang salita ngayon. Sang-ayon sila sa mga kondisyon ni Alan at tinanong kung anong uri ng laro ang kanilang lalaruin. Sagot niya na mag-a-arm wrestling sila, at akala ng mga lalaki na panalo na sila. Si Gerda ang unang sumabak, sinasabi kay Alan na hindi siya magpapatalo dahil may nakataya na alak, pero hindi niya alam na nag-ipon si Alan ng mga summon cards para palakasin ang kanyang pisikal na lakas. Pagkatapos magsimula ang laban, agad na nangingibabaw si Gerda, pero ginamit ni Alan ang kanyang tunay na lakas at itinulak siya pabalik. Hindi kayang pigilan ni Gerda ang lakas nito kahit na nagbigay siya ng buong pagsisikap at pinagsaluhan ni Alan ang kanyang kamao sa mesa. Matapos gawing masama ang kanyang tiyuhin sa harap ng kanyang girlfriend, hinamon ni Alan ang kanyang ama para sa susunod na laban. Habang magkahawak kamay sila, naging emosyonal si Alan nang madama ang mga kamay ng kanyang ama na magaspang at may mga kalyo dahil sa sobrang pagsusumikap nito para sa kanilang pamilya. Ramdam din ni Rodden ang pagiging sentimental na ang kanyang anak ay lumakas na at kayang makipagkompetensya sa kanya ngayon, at gustong ipakita ni Alan na siya ay ganap ng matanda. Gayunpaman, nang magsimula ang paligsahan, hindi niya man lang mag-alaw ang kamay ni Rodden na madaling talunin siya. Napagtanto ni Alan na hindi siya mananalo laban sa kanyang ama na tiyak na may attack stats na higit sa 300. Proud siya nang makita kung gaano kalakas ang kanyang tatay at iniabot ang bote ng alak sa kanya. Habang nagsisimulang uminom sina Rodden at Gerda, kinakalkulo ni Alan na ang kanilang lakas ay dapat nasa C at D rank ayon sa pagkakabanggit. Iyon ay nagbibigay sa kanya ng batayan kung gaano kalakas ang mga normal na tao sa mundong ito, at nagpasya siyang magtrabaho ng mabuti upang maabot ang kanilang antas. Samantala, sinasabi ng mga babae kay Alan na huwag masyadong magalit sa kanyang pagkatalo kahit na malinaw na hindi siya nababahala dito. Sinabi ni Rodden sa kanya na mas malakas na siya kaysa kay Gerda, pero hindi pa rin siya sasali sa mga pangangaso hanggat hindi niya ito matatalo. Sumang-ayon si Alan sa kanyang kondisyon at inisip na kung ma-level up niya ang kanyang summon skill muli bago dumating ang taglamig, malamang ay matatalo niya si Rodden at makakasali sa pangangaso. Ilang buwan pagkatapos noon, umabot sa level 4 ang summon skill ni Alan, at na-unlock niya ang mga i-rank na nilalang kasama ang isang bagong uri ng nilalang. Kailangan niyang pagsamahin ang mga umiiral na nilalang para makagawa ng mga ito, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon na siyang sapat na mana para mag-eksperimento ng malaya. Habang tinitingnan ni Alan ang mga pagpapabuti sa kanyang mga stats, napansin niya ang isang bagong kasanayan na tinatawag na storage, at nang i-activate niya ito,
nakakita siya ng isang parisukat na itim na butas sa gitna ng kanyang grimoire. Agad niyang sinubukan ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga sanga at bato sa loob nito, at natuklasan niyang makakapag-imbak siya ng walang limitasyong dami ng mga bagay sa loob ng storage box basta't kasya ito sa pasukan. Nalilito si Alan dahil ang storage skill ay tiyak na parang isang endgame skill, at isang level 3 na baguhan tulad niya ay hindi dapat magkaroon nito. Nagtataka siya kung nagkamali ang mga developer sa pagbibigay sa kanya ng storage skill kahit na wala naman siyang pangangailangan para dito, pero pinapaniwalaan niya ang sarili na malalaman din niya ang dahilan sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagpasya siyang lumikha ng mga insekto na E-rank, ngunit wala siyang magawa. Nagtataka siya kung wala siyang sapat na mana para doon, pero lumalabas, kailangan niya ng magic stones para makagawa ng mga E-rank na nilalang. Sa kabutihang palad, may mga E-rank na magic stones si Alan mula sa mga horned rabbits na nakaimbak kasama ng perang ipon niya, at kinuha niya ang mga ito upang magpatawag ng mas malalakas na insekto. Gayunpaman, hindi rin iyon gumana, at nagpasya siyang itapon ang magic stone sa loob ng imbakan upang mag-eksperimento. Gumagana ito ng perpekto, at nakagawa siya ng isang E-rank na paru-paro na mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Dumating ang kanyang ina at sa isang paraan ay naitago ni Alan ang oversized na bug-type Pokemon sa likod niya hanggang umalis ito. Susunod, tinawag niya ang isang E-rank na hayop na lumabas na isang saber-toothed tiger at nabasa ang kanyang pantalon sa nakita iyon. Gayunpaman, ang saber-tooth ay talagang masunurin at malakas, at pinapataas din ito ang kanyang pisikal na lakas ng 10 puntos. Susunod, nagpasya si Alan na paghaluin ang mga nilalang upang makalikha ng mga bagong uri, ngunit natuklasan niya na kailangan din niya ng mga magic stones para doon. Napagtanto niya na kailangan niyang manghuli ng mas maraming may sungay na kuneho at tinanong ang kanyang tatay tungkol dito. At sinabi ni Rodden sa kanya na hindi na darating ang mga may sungay na kuneho sa nayon dahil naghukay sila ng kanal sa paligid ng nayon noong nakaraang taon. Naiinis si Alan nang marinig ito. Ngunit hindi nagtagal ay nakakita siya ng pagkakataon upang matuto pa. Habang ginagawang spankang session ni Krina ang sparring session nila ni Dog Ora, tinanong ni Alan si Pel tungkol sa magic stones dahil siya ang pinakamatalino sa kanila. Sinabi ni Pel sa kanya kung paano ang mga magic stone na nahuhugot mula sa mga halimaw ay maaaring gamitin upang makagawa ng mga magic tool, ngunit tanging mga magic stone na higit sa D-rank ang talagang kapaki-pakinabang. Sabi niya na ang mga E-rank na magic stones ay napakawalang halaga na madalas niyang makita na nakakalat lang, at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isa sa kanilang training ground mismo. Nagbigay ito kay Alan ng bagong pag-asa, at naglakad-lakad siya sa paligid ng nayon upang kolektahin ang lahat ng magic stones na makikita niya. Pagkatapos noon, pumunta siya sa mga damuhan at gumawa ng lahat ng mga summons na kaya niya. Habang iniisip niya kung ano ang kanilang mga kakayahan, isang malakas na hangin ang nagdala sa ibon na baraha palayo, at lumabas ang kanyang lawin upang ipaalam sa kanya ang panganib. Bigla, may isang batang baboy damo na umatake sa kanya at itinumba siya sa lupa. Pero ang kanyang grass type na summon ay nagpapagaling sa kanya. Ang paru-paro ay pinapasok ang baboy sa isang trance habang tinatapos ito ng pangil ng tigre, at nang umatake ang pangalawang baboy sa kanya, may lumabas na nilalang na uri ng baboy upang ipagtanggol ito. Gayunpaman, lahat ng iyon ay si Alan na nagiging dalulo at nasasayang ang aming oras dahil iniisip niyang ganito ang paraan ng pakikipaglaban ng isang summoner. Alam niya na walang mga gabay sa gameplay sa mundong ito, at kailangan niyang alamin ang lahat mag-isa. Nararamdaman niya na ang lahat ng klase ng nilalang ay may partikular na papel sa labanan, at nagpasya siyang ibatay ang kanyang estratehiya sa mga ito. Tinawag ni Alan ang lahat ng kanyang mga nilalang at iniisip na ang mga insekto ay naglalagay ng debuff sa kaaway habang ang mga hayop naman ay nagdudulot ng pinsala. Ang mga ibon ay nagtitipon at nag-uulat ng impormasyon. Ang mga grass type ay nagpapagaling at ang mga stone type na summon ay nagtatanggol. Napagtanto niya na kaya niyang gawin ang trabaho ng isang buong grupo mag-isa, at iyon ang dahilan kung bakit napakataas ng potensyal ng summoner class. Ngayon ay nauunawaan niya na ang storage skill ay ibinigay sa kanya upang makapag-imbak siya ng libu-libong magic stones ng ligtas sa lahat ng oras, at siya ay nangangako na magiging pinakamalakas na tao sa mundo.